Kabataan at teknolohiya. Naisip niyo na ba kung gaano karaming oras ang ginugugol ng mga kabataan sa paglalaro ng online games araw-araw? Sa panahon ngayon, tila ba ang mga cellphone at computer ang nagiging bagong kaibigan ng mas marami sa atin? Ayon sa pag-aaral, tumataas ang bilang ng mga kabataang mas pinipili ang mundo ng laro kaysa sa totoong mundo. Ngunit sa likod ng kasiyahan na dulot ng online games, unti-unti nga bang nagbabago ang ating pag-uugali at naapektuhan ang ating kalusugan? Iyan ang tatalakayin natin. Ako si Novi Joy Bertuccio at pag-uusapan natin kung paano ang teknolohiya na dapat sana'y tumutulong sa atin, na minsan ay nagiging dahilan din ng pagkalugmok ng labis na paggamit nito. Hindi maikakaila na malaking bahagi na ngayon ng buhay ng mga kabataan ang online games. Ayon sa datos ng Department of Health o DOH at mga eksperto sa teknolohiya, tumataas ang bilang ng kabataan na naglalaro ng lampas 6 na oras bawat araw. Kadalasan ay mas mahaba pa ang oras na iginugugol kaysa sa pag-aaral at pakikisalamuha sa pamilya. Ang labis na paglalaro ay may iba't ibang epekto. Una, sa ugali. Napapansin na nagiging mas madalas ang mainitin ng ulo, sobrang magagalitin at hirap makisalamuha ang ilang kabataan. Ang simpleng pagkatalo sa laro ay naging dahilan ng pag-aaway at kawalan ng disiplina sa sarili. Pangalawa, sa kalusugan. Lumalabas sa mga pag-aaral na sobrang pag-upo at kakulangan sa pagtulog ay nagiging dahilan ng pananakit ng likod at panlalabo ng mata, gayon din ang pagkapagod ng isipan. Ang mga batang dati ay masigla at aktibo, ngayon tila ba ay napapalitan ng katahimikan sa harapan ng screen. Kung ating susuriin, ang sanhi ng mga pagbabagong ito ay ang labis na paghumaling sa teknolohiya. At ang bunga, isang henerasyong unting-unting nalalayo sa realidad na mas kilala bilang virtual world kaysa sa tunay na buhay. Nasa ating mga kamay pa rin kung paano natin babalansahin ang mga paggamit nito. Sa huli mga kabataan, hindi masama ang online games at teknolohiya. Ngunit kapag nasobrahan, ito ang nagiging dahilan ng ating pagkasira. Tayo dapat mismo ang magtakda ng hangganan. Ang disiplina, hindi teknolohiya, ang susi sa balanseng pamumuhay. Kailangan nating matutunan ang paggamit ng teknolohiya bilang tulay, hindi bilang bilangguan. Mawasan natin ang paglalaro, bigyan natin ng pansin ang ating mga pamilya, mga kaibigan at lalo na ang kalusugan. Tandaan natin, hindi masamang maglaro. Huwag nating hayaan na ang laro ang maglaro sa atin. At dito nagtatapos ang aking talampati na pinamagatang Kabataan at Teknolohiya, Epekto ng Online Games sa Kalusugan at Pag-uugali.